Magandang araw, Bayang Pilipinas. Nandito tayo sa Essentials. So, ayan. Gumagawa kami ng nagre-repack o nagre-refill ng liter, 500 ml at saka galon. Ito yung mga galon. Ayan. Ito ako nakikita ninyo. At, ayun, sila sa likod. So, galing sa drum. Pagkatapos matulog ng 2 to 3 days yung product namin, ipapouch namin yan at ilalagay sa shield. At yan din yung mga di-deliver na namin. So, yun yung process dito. Merong nag-comment doon sa isa kong content na, sir, ang dami mo namang negosyo. Isa sa pamamaraan ko para maging resistant tayo ay dapat maraming source of income, pang personal. Pero, isa doon sa pinaka-purpose kung bakit marami akong negosyo ay para sa mga tao din na nawawalan ng trabaho dun sa ibang negosyo ko dahil talagang ang construction ngayon, yung hardware, ay direktang tinatamaan ng pagbagsak ng ekonomiya. So kung wala ka ibang negosyo, itong home care product kasi hindi mawala to kasi panghugas ng pinggan, sabon panlaba, at isa sa basic necessities pa kailangan sa buong bahay ito eh. So kung wala ito, paano naman yung empleyado namin na mawawalan ng trabaho dahil bagsak ang yung isa kong negosyo na mga trucks, halos di na gumagalaw. Yung hardware, ganun din. So, sino magpapagawa? Mas unahin na lang talaga yung mga basic necessities. Magpapaganda ka pa ba ng bahay? Eh, syempre, unahin mo na lang yung pagkain ng mga anak mo, pang-aral. At eto pa yung nangyari, bagsak pa yung ekonomiya natin at tuloy-tuloy pang bumabagsak. So, kung wala tayong ibang paraan para labanan yung pagbagsak ng ekonomiya natin, kawawa ang bayang Pilipinas. So, ito lang ang magagawa ko. Makakatulong tayo sa mga kababayan natin kung nakakapagbigay tayo ng trabaho. Yung mga kababayan natin na walang mga trabaho, syempre, pag walang pinagkakitaan ng Pilipino, nakakapag-isip ng hindi maganda eh. So, isa yan sa maitutulong natin sa bayang Pilipinas na babawasan din yung mga illegal na gawain dahil sa marami ang employed. Kung bagsak ang ekonomiya at mawalan ng trabaho ang mga tao, kung hindi tayo lumaban, hindi tayo tumulong sa bayan natin, magiging magulo ang bayan. Kasi normal na ikaw, kung isa kang ama, na nakikita mo na nagugutom mga anak mo, baka makagawa ka ng hindi maganda. Pero hindi advisable yun, hindi ko sinasabi na tama yung ganon. Kahit anong hirap ng buhay, mali pa rin yung gumawa ng masama. So, ito lang yung isa sa maitutulong ko na gumagawa ko ng paraan para mabigyan ng trabaho yung mga kababayan natin na wala talagang trabaho. At yung mga empleyado namin na instead na mawalan ng trabaho, ma-displace, ang ginagawa ko, nililipat ko na lang sa ibang negosyo para kahit papano may araw-araw na income at hindi mahinto yung paghahanap buhay. Magandang araw, Bayang Pilipinas.